Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, nagkakabanggaan sina Noel at Kuuga sa isang matinding laban, kapwa determinadong patunayan ang kanilang lakas. Tumutunog ang kanilang mga espada sa bawat salpukan, habang nagpapalitan sila ng mabilis na mga atake, iwas, at kontra. Naiinis si Kuuga at nagtanong, ano? Bakit hindi ko siya natapos? Samantala, iniisip ni Noel ang kakayahan ni Kuuga, napansin niyang mas bumilis at tumalas ang mga teknik nito. Dumating si Kuuga sa pinakamataas na kondisyon, ngunit si Noel, na handang-handa, ay gumamit ng war gimmick para makuha ang mataas na posisyon at makalamang. Salamat sa epekto ng combat stimulant na nagpapabilis sa kanyang galaw, naniwala si Noel na malapit na siyang manalo. Ginamit niya ang kanyang baril na si Silver Chan upang magpakawala ng mga flame bullet, tinatangkang pasiklabin si Kuuga. Bagaman na depensahan ni Kuuga ang mga bala, nagulat siya nang magliyab ang paligid niya dahil ang mga bala ni Noel ay hindi lang pisikal kundi may kasamang mahika. Habang nalilito si Kuuga, napagtanto niya na wala siyang panlaban sa apoy bilang isang pangharap na mandirigma. Si Noel, na nakamasid mula sa itaas, ay kumbinsidong kahit makaligtas si Kuuga, ang apoy sa kanyang kasuotan ay patuloy na makakapanakit sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Noel, hindi nagpapatinag si Kuuga at gumamit ng malakas na hampas ng hangin mula sa kanyang espada para lumikha ng vacuum na nagpatigil sa apoy sa kawalan ng oxygen. Gulat si Noel, natutukoy niyang pinutol ni Kuuga ang mismong hangin upang itigil ang apoy. Muling umatake si Kuuga, kaya't naghirap si Noel na makahanap ng pagkakataon upang itarget gamit ang kanyang baril o makakuha ng malalim na paghinga para gamitin ang kanyang stun hole. Sa huling pagsubok, hinugot ni Noel ang kanyang punyal, ngunit nadepensahan ito ni Kuuga na galit na nagreklamo sa mababang tirada ni Noel. Tinawag itong kaduwagan, hindi alintana ni Noel ang komentaryo at sinagot siya. Sinasabing sa labanang ito, lahat ng taktika ay patas. Gumamit siya ng flashbang upang bulagin si Kuuga, na nagbigay sa kanya ng sandali para umatake. Subalit, naramdaman niya ang malalim na intensyon ng kalaban nang biglang i-activate ni Kuuga ang kanyang lihim na teknik na Tsubami Gaeshi, na nagbibigay daan kay Kuuga na ipirmi ang mga hiwa sa espasyo at bitawan ang mga ito ng biglaan. Bahagyang nakailag si Noel at napag-alaman ang taktika ni Kuuga, isang teknik na nagbibigay ng kakayahang kontrolin ang mga hiwa. Isang masalimuot na teknik na kinakailangan ng agarang solusyon. Sa sandaling pagkabigla ni Noel, natukoy siya ni Kuuga at sinugod ulit. Sinubukan ni Noel ang stun hole, ngunit dahil sa resistensya ni Kuuga sa mental na epekto, walang nangyari dito. Biglang bumagsak si Noel sa lupa habang nawawala ang epekto ng combat stimulant, pinanghihinaan ng katawan. Nakatayo si Kuuga sa ibabaw niya, nakatutok ang espada, at sigurado sa kanyang pagkapanalo. Kahit hindi makagalaw, iniisip ni Noel na wala siyang malubhang sugat at nasugpo lang dahil sa pagkalipas ng kanyang skill. Kahit alam niyang wala na siyang lakas, ayaw ni Noel na magpatalo. Hindi inaasahang pinuri ni Kuuga si Noel, tinatanggap na hindi niya akalaing magiging mahirap ang laban sa isang buffer katulad ni Noel. Subalit, inis na tinanggihan ni Noel ang papuri. Para sa kanya, ang labanan ay tungkol lamang sa panalo o pagkatalo. Naisip ni Noel na mayroon pa siyang natitirang paraan upang magbago ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang apilahin ang damdamin ni Kuuga, sinusubukang baguhin ang isip ng kalaban na patayin siya. Tinanong niya kung bakit, sa kabila ng sinabi ni Kuuga na kaya niyang patayin kahit sino kapag iniutos, nag-aalangan ito ngayon. Napahinto si Kuuga at hindi malaman kung paano sasagutin. Sa pagkakataong ito, pinuna ni Noel ang kanyang katapatan kay Albert, sinasabing maaring mapahamak siya sa pagligtas ng kalaban. Bagaman puno ng galit ang kanyang mga salita, may naiiwang pag-asa sa tono ni Noel na sana pahalagahan ni Kuuga ang sarili nitong buhay. Habang iniisip ni Noel ang ironyang hinihikayat niya ang kanyang kalaban na pahalagahan ang sariling buhay, nagulat siya sa pag-usbong ng simpatya para kay Kuuga, isang damdaming bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya maiiwasan.
Sa sandaling iyon, bago man lang magkaroon ng resolusyon, biglang lumitaw si Alma, kasamahan ni Noel, at biglaang umatake kay Koga. Nagulat si Koga ngunit nakailag sa tamang oras. Bumalikwas siya habang si Alma, puno ng determinasyon, ay nagdeklara, "Ako lang ang may karapatang makipaglaban kay Noel." Naputol ang laban, at ang sitwasyon ay naging mas komplikado sa pagdating ng kakampi ni Noel. At dito nagtatapos ang buod ng chapter 21 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Gusto nyo ba ng chapter 22? Comment down below, pwede ring mag-shoutout. Hanggang sa muli, maraming salamat.